So, magandang araw mga repa. So, itong topic na to is halo-halo lang. So, una nating pag-uusapan siguro yung mga nasa relasyon. Di ba sinabi ko nga sa inyo is lahat ng lalaki na nasa relasyon ay beta. Walang exception yan kahit pa sabihin mong pogi ka or superior yung genetic mo. Beta ka pa rin. Kasi nga, pagka nasa relasyon ka ng babae is terms and condition niya masusunod. Kasi pagka hindi mo na-meet yun is siya alis. Now, kung umalis ang babae, kahit na matanda na yan, sabihin natin post-wall, meron at meron pa rin makukuha yan na bagong lalaki. So, hindi ka talaga kawalan kahit pa sabihin mong pogi ka. Pag umalis yan is back to zero ka. Siya, maraming thirsty na lalaki, di ba? 80% dim, undesirable, unattractive. Kasama na din dito yung average looking na nakikita mo sa mall. Yan yung mga sales boy, di ba? Yung mga malilinis tsaka presentable. Average looking pa rin yan. Boy pangit, average looking pa rin yan. So, sa dami ng option ng babae, kahit kupas talaga sila, is meron at meron talagang willing talaga na mag-step up para talagang kupkupin sila or tanggapin sila ng buong buo. Kasi tong 80% na to is onti lang yung mga sexual experience yan. Malamang hindi rin red pill yan or black pill. Kahit ano man dito sa dalawang pills na to is hindi nila alam to. Kasi nga, kaya sila nagsettle. So, mostly naman talaga ng mga nasa relasyon is yung mga lalaki talaga na kayang i-manipulate. Sure, pwede naman din na masunod naman yung terms and condition mo. Mapapag-usapan din yan. Or equal exchange is, pero lamang pa rin talaga yung babae. Kasi yan din napansin ko eh. O yung mga katrabaho ko, pareho silang nurses. Pareho silang kumikita, nagtatrabaho, may anak, ganyan. Pero yung lalaki pa ang nagluluto tsaka naghahatid sundo. So, medyo lamang pa rin talaga yung babae kahit papaano. May silbidor side pa na factor. Tsaka lalaki rin yung nagtutulak ng trolley. Ng ano eh. Kaya minsan naisip ko yung patriarchy parang illusion lang din eh. Parang hindi naman din totoo. Ang nangyayari kasi dun sa patriarchy is nagsasubmit lang yung babae dahil gusto niya makasurvive at saka gusto niya ng long-term security. Pero ganun pa nga rin, yung treatment nung babae dun is equal exchange lang. Pero granted na mawala yung artificial value na binibigay niya. Like status, money, pagpro-provide is e-eskapo na yung babae. So, yan talaga yun. Kasi napansin ko rin yan, meron akong katabi dito. Nagtataka ako dito sa lalaki na to. Panot to na maliit, mga 5'6 siguro. Pero yung religion niya na Islam is, yun nga, may arranged marriage kasi dyan. So talagang, nagkakaroon naman talaga sila ng kapartner na pang matagalan. Which is, talagang dahil sa religion nila, dahil talagang strict na mag-i-stay. Pero, ang treatment is, base pa rin talaga sa looks. Oo, meron kang ano, pero kailangan mo mag-provide. Kasi pinipilit ka ng religion mo. Pag lalaki ka, pwede ka mag-asawa na marami. Pero, ang gusto sa'yo ng babae is yung artificial value na binibigay mo. Hindi yung dahil ikaw. So, tingin niya sa'yo talaga is beta box provider lang or silbidor. So, kasi napansin ko dito sa mga to, sila unang tumatawag sa asawa nila, hindi yung asawa nila tumatawag or yung nagsisimp. So, obvious na obvious talaga na sila talaga yung nagpro-provide beta boxer. Tsaka sila rin yung talagang nag invest emotionally, hindi yung babae. Tapos, para makausap niya yung anak niya, siya yung tumatawag. Napansin ko to eh, sa mga unattractive talaga, tsaka sa average looking. Nakakaano, hindi na rin ako nagulat kasi alam ko na rin to talaga dati pa eh. Yung sa mga nasa relasyon talaga, lalo na yung mga nanliligaw. Sila talaga unang nagme-message, tsaka tumatawag.
Ako kasi, dahil nga ayoko nung maranasan yung mga ganyan, kasi naranasan ko yung once eh. Hindi siya worth it. So, ginagawa ko na lang is, dahil above naman ako sa looks, nagda-downgrade na lang ako ng ano, para ako yung kukulitin ng babae. At magsisimp yung babae. Pero yun nga, below sa looks mo ng onte. Pero mas maigi na yung ganun kaysa yung ikaw mag invest ng marami. Tapos sabay, hindi ka naman talaga gusto dahil ikaw. Gusto lang dahil dun sa pakinabang mo. Tapos once mawala yung artificial value na binibigay mo is eskapo na siya or iiwan ka na. Pero ganun din, kahit genuine desire yan, is hypergamy pa rin yan. Alam mo yun ang iwan sa akin, di ba na may LTR ako na 6 years. So, ang nangyari nun, iniwan ako nun kasi by that time, 28 na siya. So, ano yung age na yan? Ipipani face kasi yan eh. Pag nagkaganyan yung babae, parang kay Kim Chu, kuwari kasi hindi ko pinakasalan, 'di ba? Kasi wala naman din talaga akong balak magpakasal kahit pa kaduluduluhan eh. Kahit sabihin mo makadagit ako ng virgin eh, talagang hindi talaga akong papakasal kasi walang benefit 'yan. So, yun yung napansin ko na ayun, nakipaghiwalay sa akin kasi may epiphany phase tayo na tinatawag. Nagbabago sila ng priority at that time. Mas gusto nila yung long-term security. Pero ganun pa nga rin, mukhang single pa rin siya eh, kasi nga mukhang hindi niya nagustuhan yung pinalit niya sa akin kasi mas maliit sa akin yun. Tapos although mayaman, tapos nakasalamin pa. Tapos one time tiningnan ko nag-deactivate. So mukhang hindi niya rin nakatuluyan yung lalaki na yun kasi mababa tingin niya. Kasi hindi mo talaga mapapalitan yung artificial value sa talagang totoong value. Sa dating in a relationship or mating selection is yung true value is talagang yung genuine desire na tinatawag natin or yung sexual attraction. Yan talaga yung highest na value na talagang gusto ng babae. Lahat naman din eh, kahit naman matanda, 60 na yung babae, mas gusto pa rin talaga nila yung attractive talaga na lalaki. Kaso, hindi na realistic sa kanila yon at that time ng buhay nila, tsaka sa phase ng nila, fertility time period. Kaya, namimili na lang sila ng pang long term, yung kaya nilang itolerate. So, ganun na nangyayari dyan. So, lahat ng pamilyado, alam ko hindi genuine desire yan, tsaka hindi sexually attracted yung babae dyan. Binibigyan sila ng sex, pero tingin nila dun sa titi nung lalaki is tool lang talaga para i-pleasure sila. Baliktad kasi, pag yung babae ang gusto niya yung lalaki is wala siyang pakialam sa pleasure niya. Nasasarapan siya pero mas ipiplease niya yung pogi kasi gusto niya itali yung pogi. Kaya nga siya nagiging submissive eh. Kaya tama yung sinabi ni Rolo Tomasi pagka gusto ng babae yung lalaki is ang priority niya is yung satisfaction ng lalaki na pogi na labasan siya or masarapan. Kaya ginagalingan nila, pumapayag sila na putukan sa bibig, sa muka, kung saan-saan pa yan, kung ano-anong porno position. Kasi piniplease ka nila. So baliktad, 'di ba? Diyan sa mga 70%, yung pleasure ng babae ang inuuna. So, ang priority nila, masarapan sila kasi hindi na nila tinitingnan yung mukha ng lalaki na talagang parang yung gusto lang nila matapos na lang ganun. Gusto na lang nila matapos. Gets mo yung tas may factor pa na nagmamadali yan. Sure, magpapaanak sila kasi syempre, nagpro-provide yung lalaki. Gusto rin naman ng lalaki makareproduce. Papayag din naman yung babae. Pero ganun nga, dahil nga 80% deemed undesirable, unattractive, included na dito yung average looking, is talagang wala silang choice. Kasi kung gusto nila may kasama is magi-stick na lang talaga sila doon sa pang long term talaga na security. At least meron silang kasama. Usually naman ganun lang naman gusto ng mga babae. Pero habang tumatagal yan, kuwari pumatak na ng 30 above, doon na nagkakaroon ng talagang parang nagbabago rin yung treatment ng babae.
na ano, kasi nga parang na-miss niya yung opportunity, tapos parang ko-compare niya yung sarili niya na may halong inggit na oh, natali lang ako ng ganito tapos hindi ako nagkaroon ng home base. Napansinin yung kay ano, yung kay Richard Gutierrez kasi maaga nagkaanak si Sara Labati, di ba? Ganon din yung kay Consunji, yung Brenake siya, ganon din yung mga babae. Kasi ganyan yung babae, gusto talaga nila makumpleto yung hypergamy side nila yung alpha seed, beta needs, alpha fox, beta box. Kaya merong nauuna yung nagko-commit na maaga tapos pinapalaki lang yung bata tapos merong iba naman na nag-i-stay pa rin hanggang kaduluduluhan pero yung treatment talaga is dead bedroom tsaka yung parang wala nang pakigaano. Meron namang iba naman na nauna yung hope pace, yung talaga nagpapakasawa sa mga pogi tapos tsaka magko-commit. Pero ganun pa nga rin, hindi na siya kayang makapag-pair bond. Parang tingin niya dun sa lalaki na kuha niya na panghuli or yung tinatawag nating nice guy finish last is lower din talaga. Although genuine na rin yung desire niya, kagaya nga ng sinabi, kahit i-polygraph mo yan, is totoo rin naman kasi nag-iba na siya ng priority that time. Pero ganun pa rin yun, may comparison pa rin yan dun sa mga excess niya na pogi. Kasi hindi na realistic sa kanya, sa pace ng buhay niya yan, tsaka sa age niya. Kahit naman din lalaki, ganun eh. Kuwari ako, nagkakaroon ako ng average dati nung prime ko. Ngayon, mga nakukuha ko, mga tira-tira na lang talaga. Pero, tinatanggap ko. Basta mabait sa akin. Tsaka talagang ano. Kasi ang bold din naman nasa babae. Tsaka ako naman, hindi naman ako magkakaanak talaga eh. Pero na lang talaga kung ilalabas ko sa loob. Dahil sinabi ko nga sa inyo, may varicocele ako. So, yun nga yung ano ko na realistic lang din ako mag-isip dahil kasi nga may tinatawag tayong age pill. So, yung mga lalaki talaga na nakakakuha ng actually ngayon may pahirapan ka na makakuha ng virgin din talaga eh. Meron iba yan kupas kaso nga lang yun nga yung mga nakadate ako ganyan 31, 33. Usually yung mga ganyan is below yung itsura tapos malamang masama din yung ugali kasi sa sobrang taas na standard nila is ayaw talaga nila mag-settle. Gusto talaga nila i-shoot yung pogi na may pera pa. Pag pinatulan mo yon ito trap ka, 'di ba? Dahil virgin siya. Kung wala ka experience, bobo kang lalaki. Tangina virgin to, papatulan ko to. Eh, kala mo lang lamang ka dahil ikaw nakauna, pero kupas na rin yun. Ibig sabihin, um, ikaw pa rin yung last option niya kung kailan matanda ka na dahil sa resources mo. So, parang ipipa ni pace pa rin yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mananalo sa hypergamy ng babae kasi sila nga namimili. Diba sa Brepols law, sila nagdidikta ng sex, sila nagdidikta ng relasyon. Kasi kung kumawala man sila, kahit papogi ka, back to zero ka, maghihit ka na maghihit. Merong study niyan eh sa dating apps. Yun, sa dating apps, yung average looking na Becky or sub 5 pa na babae is marami talaga siya nakakamatch. Talo pa rin yung Chad. Yung Chad is 20 lang. 20 lang yung na-match niya or 10. Ina yung Becky tsaka yung ano, yung sub 5. Alam mo kung ilan? Nasa 40 or 50. Tingnan mo yung difference, ang layo, 'di ba? So, yun kasi yun eh, na more on quality yung babae. Ah, gusto talaga nila i-shoot yung top G dun sa beta backside na average looking or yun talagang pogi talaga. Pero pag dating apps kasi, matik yan, Chad ano yan eh. Pang pogi lang talaga na ano yan eh, na lugar yan. Huwag ka na mag-expect na may mamamatch ka dyan. Or kung may makamatch ka man, is hindi rin magtatagal yung usapan kasi nga marami siyang ini-entertain na pogi or option niya. Kaya ganon.
So, ito nga lang na-realize ko talaga na pag nakipagrelasyon ka talaga is beta ka talaga. Kahit sabihin mo pang pogi ka. Kasi pag iniwan ka niyan, back to zero ka eh. Sila, mag-post lang sila sa singles dating group or mag-ano sila ng dating app. Meron at meron pa rin papatol dyan na isa dun sa, kahit sabihin natin 10 dun sa 80% na, na average looking undesirable na which is yun magseseryoso rin yun kasi nga scarcity, 'di ba? So kahit na sabihin mo na scarcity pa rin yan, mas magiging seryoso sila. Lalo na kung hindi red pill yung lalaki na yon or black pill, hindi niya alam yung treatment is base sa looks. O tsaka yung red pill kasi is female nature, 'di ba? Sa black pill naman is treatment is base sa looks. So pag pinag-combine mo yung dalawa na yun is talagang kahit pa sub 5 ka basta may knowledge ka nito is alam mo yung katayuan mo. Hindi ka rin mag-i-invest dun sa nakarelasyon mo. Kasi all of a sudden, biruin mo ito parameter since high school up to college, wala kang naging girlfriend, walang nag-orbit sa'yo, walang nakipag-usap sa'yo na nag-flirt-flirt or is magtataka ka kung kailan ka 35 dun ka nagka-girlfriend, dun may nag-approach. Kasi nga may tinatawag tayo epiphany phase eh. So magtaka ka kasi undesirable ka talaga eh since nung kabataan mo eh. What could you expect? Bakit ka pa mag-i-expect na genuine yung desire niya kung kailan matanda ka na? Genuine yung desire niya hindi dahil sa'yo. Meaning ng dahil sa'yo is yung physical appearance mo or attraction. Sexual attraction tawag doon. Kailangan mo pang mag-build ng status, kung ano-ano pang artificial value na substitute. Kaya nga wala kang substitute sa natural na na sexual attraction which is yung sexual attraction based on appearance. Kung i-compare mo siya sa artificial, which is yan yung pag status maxing, kung ano nung pangka-bullshitan na kailangan mong gawin para lang maging desirable. Pagka mating and selection is ganun talaga na ang ganun talaga mangyayari pagka nasa relasyon ka. Kaya nga hindi mo rin masisisi yung yung mga pogi eh. Ba't ba sila nang iiwan? Ba't ba sila nang iiwan? Kasi may tinatawag tayong betafication. Lalo na pagkasama mo. Never ko rin ginawa yan eh. Since bata pa ako, logical na rin talaga ako eh. Di talaga ako nakipag-live-in talaga kasi alam ko talo ako dyan eh. Dahil sa'yo yung mas maraming bulk ng pera, wala kang maiipon. Tapos, at the same time is nagkakaroon ng familiarity. Unti-unting magfe-fade din yung tingin niya sa'yo. Sooner or later din talaga is maghihiwalay din kayo. Although, merong iba rin naman talaga na mababait na babae, pero nag-i-stay na lang yun for companionship. Pero deep inside, matagal na kayong break. Malamang nung 35 pa kayo or 40 na lang. Kasi ganun nga yan, babae talaga. Hindi talaga sila marunong makontento. Nangyayari dun sa sa long term talaga hanggang pagtanda is na lang talaga yung nagko-compromise na lang kasi nga gusto may kasama. So companionship na lang talaga. Pero ngayon kasi dahil SOCMED na, may daddy government na, empowered pa yung mga babae, is pahirapan na talaga. Ayaw na nila magstay sa relasyon kasi nga hindi na sila mababribe nung lalaki na kagaya nung patriarchy na sinasabi, which is hindi naman ako naniniwala na may patriarchy talaga. Ano lang yun, tinatawag ni Rollo Tomasi na buffer. Ibig sabihin ng buffer, nilagay lang yung institution na yun o restrictions para mag-submit na mapilitan yung babae. Pero walang genuine sexual attraction. Gets mo? Kasi hindi nagsisinungaling yung statistics ng ng dating apps. 80% deem undesirable, unattractive. Back up yan ng history
percentage ng ang mga lalaki na nakareproduce all throughout history to. All throughout since kaninu-ninunuan pa natin hanggang ngayon. 50% pa lang talaga ang lalaki nakareproduce compared sa 98%. 48% compared sa 98% ng babae nakareproduce. So, ganun siya kasi babae namimili. Ang pinakamadugo talaga niyan is looks threshold. Kaya nga, ang prime age ng babae, 18 to 25, is pang pogi zone na lang yan. Minsan nagugulat ka, di ba? After 25, yung mga average looking na lalaki, nakakadagit na maganda. Minsan nga sub 5 pa nakakadagit na maganda. Kasi may ifipa ni face tayo na tinatawag. Hindi ko kinakagat yung although kinuha ko yung information kay Rolo Tomasi, ifipa ni face is 28 dahil papunta na ng 30. Totoo din naman yun, pero ngayon kasi SOCMED na. So yung dating data niya na inaano is hindi na siya applicable ngayon. Kasi SOCMED era na eh. So pagka ngayon talaga is ayaw na talaga ng babae na mag-commit talaga. Kasi yung mga pogi, easy accessible na sila, 'di ba? Dahil sa social media. Makikipag one night stand na lang sila. Pati nga tomboy nakikipag one night stand sa pogi. Magugulat ka na lang eh. Kasi nga easy access na lang sa kanila 'yun. Tapos yung babae, nakikita ko sa mga singles dating, ayaw na nila ng long term. Napansin ko yan eh. FWB na lang talaga. Tapos ang daming magme-message na lalaki dun sa dun sa thread ng babae. Tapos malamang pagpipilian niya yun. Tapos papasenda niya ng picture. Mag-send ka ng pic. Tapos mamimili siya kung sino yung gusto niyang gawing FWB for long term. So, medyo na doon na tayo papunta. Date pro na rin talaga. Tsaka FW long term. Kasi nga, nagtatrabaho na sila. Mas gusto pa nila magtrabaho na lang kasi may mas security pa. Hindi na sila mababribe ng mga average looking tsaka pangit. Kasi lose-lose situation din naman sa babae. Papatira ka sa average looking. Minimum wage earner yun. Magkano ba minimum wage ngayon? 10,000 or 15? Hindi ko alam pero nasa ganong range yan pag nasa Pilipinas ka. Yung putya, pang sarili lang yan eh. So parang ginawa ng babae, nagpapatira lang siya ng libre. Tsaka nauubos pa yung oras niya. Imbis gawin niya, mag-grind na lang siya, mag-ipon ng sarili niya. Tapos tumikim na lang ng pogi, nag-enjoy pa siya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, date pro na tayo talaga, tsaka FWB. Maraming talaga masisiro. Although maraming babae din talaga magiging single, pero kung gusto talaga nila magkaanak is magpapanak up na lang sila sa mga pogi, which is nangyayari na rin siya. Kahit sabihin nating hindi nila gusto maging single mother, pero choice pa rin nila yung nasunod kasi nga sila yung namili dun sa poging lalaki. Ibig sabihin, alam na nila yung lalaki na maraming option since yung biological genetic niya yung nagdidikta ng mating choice niya, which is talagang hindi niya kontrolado. Kaya napili niya yung pogi na maraming option na talagang ipapump and dump lang din talaga siya or aanakan tapos eskapo na. Alam ng babae yan kaso hindi niya lang talaga makontrol. Parang yung mga babae na lalaki na average looking tsaka sub 5. 'Di ba pag nagkaroon ng girlfriend niya na maganda or nagkaroon ng crush na maganda is nagiging feminine yung kilos kasi nga hindi mo talaga control yan kasi nga above sa looks mo yan eh, talagang ikaw magsisimp yan kasi ang treatment base sa looks subconscious yan, hindi mo kayang labanan yan kahit pa sabihin mong may alpha mindset ka or kasi nga ang attraction kasi is hindi mo siya control base talaga yan sa looks, hindi mo talaga siya control yung attraction. Kaya nga sinasabi nila yung sexual attraction is non-negotiable. Di ba nga, proof niyan, di ba si Richard Ramirez? Oh, yung mga, ano ba edad niya nun? Parang nasa 30 na ata siya nun eh. Tapos yung mga babae na na talagang
alam naman nila yung intention na lalaki or kahit mapatay pa sila, talagang sila pa rin talaga yung lumalapit dun sa lalaki or nahi-hypnotize. Sabihin na nating na-hypnotize kasi nga dahil sa itsura, 'di ba? So, yan yung sinasabi ko sa inyo na malaki talaga yung parte talaga ng low-kism talaga yung looks. Kasi hindi mo control yan eh, yung sexual attraction eh. Kahit ako eh, kuwari, may magkakagusto rin sa akin. Kahit pa sabihin mong kupas eh. Kung gusto ko yung kupas, 'di ba, sinasabi ko, hindi ako papatol ng ano. Pero kung gusto ko itsura nung kupas, talagang mapipilitan ka rin eh. Yung standard mo, throw out of the window na yan. Kasi talagang ano eh. Pero mostly naman din kasi ng babae is parang pareho lang din eh. Dahil nga black pill ako, alam ko yung mga ratio harmony ng mukha is right from the get-go, malayo pa lang talaga is alam ko na yung gusto kong phenotype na babae. So, mostly naman dahil sila namimili at ano, medyo kahawig ko rin sila ng konti pero mababa lang sa akin ng 2 below. Pero um, ganun nga, kahit sa lalaki din, hindi mo rin control yung ano talaga. Lalo na pagka, kuwari, ang dami mo nga naging girlfriend or naka-FWB. Tapos one time nagkaroon ka talaga ng above talaga. At least normie. Siyempre, kahit sabihin kong above ako sa looks, basta magka-normie lang man ako na babae, is potya, baka ako hindi ko rin makontrol yung standard ko. Kasi nga, opportunity lang yun eh. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga nagsisimp din talaga kasi hindi nila control talaga yan. Kasi nga, ang treatment is base sa looks. Sure, pwede mong makontrol kung above ka sa looks. Kaya nga yung mga pogi, kaya nila mag-pump and dump. Tapos, yung sinasabi nila dark triad, wala naman din talagang dark triad. Ganun lang treatment nila kasi nga, below sa looks nung lalaki, yung mga babae na pa-pump and dump. Syempre, pagka above ka na, nandun ka na sa apex, pinakatuktok. Syempre, parang yung expectations mo, ini-expect mo yung karamihang average looking na babae is mag-catch up sa'yo, which is hindi realistic. Kaya nga mostly din ng mga pogi rin talaga is talagang nag end up na lang din talaga sa mga sub 5 pa nga eh, or average looking. Kagaya ni Richard Ramirez, tsaka ni Jeremy Mix, nakita mo ba yung ano, yung mga naging asawa nila? Kung i-rate ko, 4 lang yun eh. Biruin mo, Jeremy Mix, 6'1 ata siya. Tapos parang hanggang dibdib niya lang yung babae. So malamang baka 5'2 lang yung babae, 5'3. Kasi papahalagahan pa rin ng mga lalaki talaga yung respect din talaga eh. Kasi kung papatol si Jeremy Mix sa kapwa niya model is hindi siya rerespetuhin talaga tsaka hindi magiging submissive. Baka manyari pa siya pa mag-simp. So mostly ng mga pogies, nagpe-playing safe na lang din talaga. Kaya si Richard Ramirez din yung napangasawa niya, yung pinakasalan niya. Pucha, sub 5 na mataba. Promise. Pero ano naman, si Francisco Lachowski is medyo mababa pa rin sa kanya yung babae. Siguro mga 7. Kung 9 si Francisco, 7 lang yun or 6 yung babae. Pero ganun pa nga rin, ibe-betafication pa rin siya. Kasi hindi siya nakapag-spin ng plates. Ibig sabihin, ganun kahigpit yung misis niya. Eh, ang dami ng babae nagbabato sa kanya, di ba? Ganun din yung mga artista. Si Dingdong Dantes, tsaka Marian. Marian pa rin lamang dun eh. Malamang si Dingdong pa rin nagsisimp. Richard Gutierrez, tsaka yung asawa niya, Lucy Torres. Richard Gutierrez pa rin nagsisimp dun kasi lamang sa looks yan eh, Lucy Torres eh. Tapos, mas mayaman pa si Lucy Torres kay Goma. Kaya talagang ano, magiging silbidor dun talaga si ano. Biruin mo, Jake Cuenca, tsaka yung ex-girlfriend niya, di ba? Hindi nga naka-move on si Jake Cuenca, pero kung titingnan mo, mas above siya dun sa lalaki, sa babae, di ba? Sa naging ex niya. Pero hindi siya naka-move on kasi malamang baka yun na yung pinaka-best na nakukuha niya. Kaya yung black pill talaga,
ano siya eh, talagang realistic feel siya, talagang treatment. Kasi subconscious talaga yan, promise, kahit sa trabaho. Pati yung pagtanggap sa'yo ng trabaho, kala mo ano, coincident yun. Dahil malaki parte nun looks mo. Or kung talagang sub 5 ka, may natatanggap rin naman na sub 5 kagaya ng mga katrabaho ko. Pero kailangan mag-excel ka talaga na super talino. Actually, mas super, mga matatalino yung mga katrabaho ko. Pero hindi ko na lang pinapahalata na above sila sa IQ sa akin. Na ano, kasi yung halo effect ko pa rin talaga nangingibabaw. Nagtatanong sila sa akin, pero alam mo yung mga hindi ko talaga alam eh. Kasi sinasabi ko sa inyo, tong course ko, hindi ko naman talaga to super interest eh. Ginagawa ko lang to kasi malaki pera dito eh. Malaki kasi pera dito, kaya punersa ko lang talaga to eh. Pero yun nga, sa akin pa rin sila talaga nagtatanong kasi yung halo effect ng looks eh. Pero dun sa matalino kong katrabaho na panot, hindi tinatanong. Pero promise, mas matalino sa akin yung lalaki kasi sa kanya ako nagtatanong ng mga bagong ano eh, procedure eh. Pero ang lalabas na mukha matalino ako pa rin dahil sa look. Pero yun nga, alam ko matalino rin naman ako kasi sa ibang bagay nga lang yun sa interesado ko. Kagaya nito sinishare ko sa inyo. Kasi ito yung interest ko talaga eh. Na ano eh. Kaya, kaya yun. So, mabalik tayo dyan. So, yung mga lalaki na 70% na nasa relasyon talaga ngayon is yan yung kasama talaga sa ano, sa 80% na lalaki na dim, undesirable, unattractive sa tingin ng babae. Pero dahil may artificial value silang nabibigay which is kagaya ng status, long-term security, long-term provision, long-term na silbidor is talagang nag-i-stay yung babae. Um, narinig ko na rin to sa nanay ko eh. Papakasalan mo ba yung ano? Sabi ko, hindi. Wala naman akong balak magpakasal. Pag hindi mo papakasalan yung babae, hindi ka alagaan pagtanda. Alam ko yan. Kaya nga ako nag-abroad dahil gusto ko rest home mag-alaga sa akin eh. Kaya nga ako ano eh. Kasi alam ko yan. Alam ko yung female nature. Pagka wala silang pamana, wala silang makukuha in the long term security, kagaya ng bank account mo or yung pension mo is hindi ka rin talaga nila alagaan. Kasi nangyari sa tito ko yan eh. Nakipag-live-in siya ng matagal, hindi siya inalagaan. Kami pa rin talaga nag-alaga. Kasi walang mapapala, hindi siya pinakasalan. So, hindi rin mapupunta yung property sa babae. So, um, value exchange lang talaga yung ginagawa ng babae tsaka tinotolerate lang talaga nila yung mga asawa nila dahil may pakinabang. Ang nagustuhan niya dito sa mga pamilyado na to is pakinabang lang talaga. Medyo brutal siya, 'di ba? Pero kung black pill ka, tsaka red pill, pag nasa relasyon ka, kunwari average looking ka or sub 5 ka, maobserbahan mo tong sinasabi ko, totoo talaga to. Kasi nakikita ko to sa mga ano eh, sa halos lahat. Ibig sabihin majority na kapitbahay ko. Walang palye eh. Kapitbahay, katrabaho, yung mga college friends mo, tapos sabay yung mga katrabaho mo dati, 10 years ago. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na talagang pag nasa relasyon ka is lalo na average looking ka or sub 5 is tinotolerate ka na lang talaga tsaka yung pakinabang mo talagang nagustuhan niya. Which is genuine din naman kasi yun yung purpose niya. Pero yun nga, yung sexual attraction is hindi talaga siya ganun. Pag nagsisex kayo, tayo na baka ano lang talaga, missionary lang yan or dog style. Which is yun lang talaga yung kaya ibigay ng babae. Kasi nagkaroon din akong ganyan eh. Yun lang yung kaya niya ibigay. Biruin mo yung itsura ko, ganito na, pero yun lang din yung kaya niya ibigay. What more pa kaya dun sa mga ano, 'di ba? Sa mga average looking tsaka sub 5, 'di ba?
mostly din naman yung babae na talagang nag-e-explore ng mga iba-ibang position is ginagawa niya yon para sa kanya, hindi para sa'yo. Gets mo yung difference? Kaya kung alpha ka genetically, wala siyang pakialam sa pleasure niya. Kaya yung mostly yung mga nagiging ka-FW ko, karelasyon ko. Tungina nakatingin, bukas yung mata. Bukas yung mata tapos hinahayaan ka na lang nila. Kuwari gusto mo pa ng sunod-sunod, papayagan ka niya. Kasi piplease ka niya eh. Iba, tingnan mo yung difference, di ba? Yung difference. Sa SEX pa lang, alam mo na yung difference ng genuine desire sa hindi eh. Di ba? So, paano yun lang? Peace.